Sa loob ng 2025, madami-dami din yung mga phones na na-review namin dito sa channel. And ito na rin yung main reason kung bakit ako nakagawa ng list ng mga best chipsets or mga best gaming chipsets na dapat meron yung phone na bibilhin mo this 2025 to 2026. Lalo na ngayong papatapos ang taon at madami mga sale month event kagaya na lang ng 11.11 at saka yung ating inaabangan na 12.12 sale. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin itong mga chipsets nito. So, before tayo magsimula, gusto ko lang agad iset yung expectation ninyo about sa whole na ganap ng video na to. Una, lahat ng mga phones na isasuggest ko dito is yung mga nagawang ko talaga ng review at nagawang ko talaga ng extreme gaming test para isupport yung mga claims na sinasabi ko sa video na to. Para magkaroon kayo ng reference kung anong ibig kong sabihin. And gusto ko lang ding linawin dahil nga chipset part yung pag-uusapan natin, so more on gaming talaga yung ipopokus natin sa usapan na to. So wala muna tayong paki sa display, camera at kung ano-ano pa, more on gaming side and also presyo tayo. And speaking of presyo, lahat nga pala ng link ng mga phones na sasabihin ko dito or mararecommend ko for chipset is nandyan sa ating description down below or dyan sa ating YouTube affiliate link. Check nyo po yan kasi nagbibigay ng voucher si YT ng 1,000 to 5,000 pesos. So check nyo na lang po sa description or dito sa screen once na lumabas yung product. Anyway, with that said, tara, pag-usapan na natin yung mga best gaming chip ngayong 2025 to 2026. At simulan natin sa mga mid-range gaming chip. Simulan natin dito sa ating 4nm Dimensity 8350 Ultimate. For sure, ilang phones na yung narinig ninyo dito dahil madami yung gumamit neto. Meron kasi itong max clock speed na 3.35 GHz at meron tong GPU na Mali G615MC6. And nakakakuha tayo dito ng 1.3 to 1.4 Antutu benchmark score. Then, pagdating sa chipset na to, actually, nagawa na natin ng extreme gaming test halos lahat ng mga phones na nagkaroon neto. Kagaya na lang ng Tecno 7 Ultra, Camon 40 Premier, Infinix Note 50 Pro Plus at Infinix GT30 Pro. And actually, dalawang bagay lang yung nakuha naming findings or napagtanto namin sa mga ginawa naming review sa mga phones na merong Dimensity 8350 Ultimate. Una, gaming capable chipset to dahil okay talaga yung performance niya sa mga game. Mapa-heavy graphic games man yan, titles or kung ano naman na mabibigat na game dyan, yakang-yaka ng chipset na to. Pero dyan din papasok yung pangalawa. Kinakailangan natin gumamit ng phone cooler or kaya i-adjust yung graphic settings sa mga game na nabanggit ko. Lalo na sa mga high demanding graphics game. Dahil umiinit talaga itong chipset na to. Especially kapag naka-max out graphics tayo habang naglalaro ng mga high demanding graphics game. Ang best option dito is gumamit ng phone cooler. By the way, recommended ko yung brand ng Bluo X100. And also, pwede nating ibaba or i-down yung ating graphics quality to medium or low para mas malesen yung ating mismong temperature habang naglalaro. But yes, in terms of overall performance ng chipset na to, wala akong masasabi pagdating sa Infinix GT30 Pro, Infinix Note 50 Pro Plus, Tecno 7 Ultra at Camon 40 Premier. Okay na okay yung nakuha natin dito in terms of gaming. And gaya ng sinabi ko, yung mga phones na na-recommend ko dito is one of the best kung okay yung tatanungin. Pero kung may pipiliin ako sa apat na to, Camon 40 Premier. Balance kasi yung kanyang mismong performance in terms of gaming at meron na ring magandang camera capability. So para sa akin, win-win yon. As of now, para sa isang mid-range level phone. Anyway, next sa best chipset naman para sa akin is the 4nm Dimensity 8400 Ultra. Ito yung ginamit na chipset sa ating Poco X7 Pro and also Xiaomi 15T. Bale, meron tong CPU na 3.25 GHz max clock speed and GPU na Mali G720 MP7 at nakakakuha tayo dito ng Antutu benchmark score na 1.6 to 1.7 Antutu benchmark score. And pagdating sa naging experience ko at ginawa naming extreme gaming test dito, masasabi ko at mapapatunayan ko na napaka-okay ng performance niya in terms of gaming. Kayang-kaya niya or yakang-yaka niya ibigay yung pinaka-maximum settings sa mga games sa madalas nating nilalaro, mapa-titles or heavy games man yan, kayang-kaya. Kaso nga lang, kung gusto natin mas makakuha ng mas better na frame rate or mas stable na frame rate, mas maganda kung i-adjust din natin yung kanyang graphic settings sa medium or low. It depends on you. Parang 8350 lang. Pero unlike sa 8350 Ultimate, ito hindi ganong umiinit. Pero performance-wise, mas malakas itong 8400 Ultra natin para maibigay na natin yung expectation ninyo in terms of performance dahil mas maganda yung GPU na ginamit dito. Anyway, ito nga lang din palang Poco X7 Pro yung aking nagamit na naka-Dimensity 8400 Ultra sa ating lineup and hindi ko na rin naman kinakailangan pang gumamit ng iba dahil currently ito rin yung aking best mid-range phone ngayong 2025. Kaya sure seal na ito yung i-recommend ko sa inyo para sa phone na merong Dimensity 8400 Ultra. And actually, isa rin ito sa mga sulit phone na merong big sale ngayong 11.11 and 12.12 dahil meron akong mga nakita before or previews lang na nabili nila to sa halagang 10,000 to 11,000 pesos. For sure, nagkaroon sila ng voucher using the Shopee
affiliate dahil actually yung kanyang sale price from 17,000 plus pesos to 13 to 14,000 plus pesos. And using the voucher, for sure yun yung main reason kung bakit nila nakuha to ng mas mababa. Kasama sa listahan natin, which is the legendary and one of my favorite chipset out there, Snapdragon 8 Gen 2. Alam ko medyo luma na tong chipset na to, but yes, isa pa rin to sa pinaka the best for me. Meron tong 3.2 GHz max clock speed and GPU na Adreno 750. Nakakuha tayo dito ng 1.6 to 1.7 and 2 benchmark score. At ito po yung chipset na ginamit sa ating legendary Poco F6 Pro, Redmi K70, OnePlus 12 Pro, and also Red Magic 8S Pro. And actually, meron ako dalawang phone dito na ginagamit na naka Snapdragon 8 Gen 2. Yung main reason kasi kung bakit ko sila kinikip and also bakit ko naging favorite na chipset to dahil sa mga emulated game. Kasi isa siya sa pinaka nakita ko na optimize pagdating dito dahil kahit saan ka maghanap sa GitHub, kahit anong klaseng game na i-search mo, kapag maghahanap ka ng graphics driver sa kanya, may makukuha at makukuha ka. Unlike sa mga bagong release na chipsets ngayon like 8 Elite, 8S Gen 4, 8 Elite Gen 5 at kung ano naman mga new chipset na Snapdragon ngayon, medyo hirap pa sila hanapan ng graphics driver or sa madaling salita, hindi pa sila optimized. Kahit nga Snapdragon 8 Gen 3, ang hirap pa rin hanapan. And also, hindi lang sa emulator game to maganda. Okay din yung performance niya pagdating sa sagarang gaming. Nakita natin yan sa ginawa nating extreme gaming test sa kanya at napamalas niya rin naman yung need talaga natin na performance pagdating sa mga heavy games. Kahit na nakasagad yung settings, yakang-yaka neto. Actually, mapa-global roam or China roam na kahit anong mga Snapdragon 8 Gen 2 phone, para sa akin sulit siya. Lalo na ang presyo ng mga devices ngayon na merong Snapdragon 8 Gen 2 chip is nasa 17 to 15,000 pesos na lang. Next naman sa listahan natin is ang 4nm Snapdragon 8 Gen 3. Meron tong max clock speed na 3.3 GHz and meron tong GPU Adreno 750. Nakakuha tayo dito ng 2.1 to 2.2 and 2.2 benchmark score. Actually, goods din yung performance ng Snapdragon 8 Gen 3. Napakita ko na yun sa ilang mga videos sa ginawa natin. Actually, hindi lang iilan, napakadami mga Snapdragon 8 Gen 3 phones. Nandiyan ang ating iQOO Neo 10, yung China ROM version niya. OnePlus Ace 5 na talagang legendary kung ako yung tatanungin ninyo pagdating sa OnePlus. Nandiyan din ang Poco F7 Pro. Nandiyan din ang Redmi K80 na China ROM version ng Poco F7 Pro at saka yung ating Red Magic 10 Air. And based na rin sa ginawa nating mga extreme gaming test and also full review at saka sa actual experience ko rin sa isang Snapdragon 8 Gen 3 phone, napansin ko lang na medyo umiinit siya unlike sa Snapdragon 8 Gen 2. So kinakailangan pa rin talaga natin gumamit dito ng phone cooler, pero based on the previous updates naman ng mga games na nilalaro natin, and also dun din sa aking Poco F7 Pro after ng ilang updates, medyo naging okay naman yung thermal niya, but at the end of the day, umiinit pa rin siya. So need pa rin natin gumamit dito ng phone cooler or i-adjust yung graphics settings sa mga game na lalaroin natin. And lahat ng mga phones na na-mention ko kanina na merong Snapdragon 8 Gen 3 na na-review natin, sala na po yung mga yan. Para sa akin, sila yung pinaka the best sa pwede nyo bilhin para sa mga phones na merong Snapdragon 8 Gen 3. Proven and tested na po. Next naman sa listahan natin, which is the new one, Snapdragon 8S Gen 4. Bale, ito is actually parang 8 Gen 3 lang din, or should I say underclock version ng Snapdragon 8 Gen 3. Meron kasi itong max clock speed na 3.20 GHz and GPU na Adreno 825. And pagdating sa Antutu benchmark score na nakuha natin dito, naglalaro to ng 1.9 to 2 million and 2 benchmark score. Halos hindi nagkakalayo ng performance ng 8 Gen 3. And yung mga phone na may recommend ko na merong gantong chipset is the Redmi Turbo 4 Pro. Subok na yung ginawa nating testing dyan at saka extreme gaming test. Pati rin sa Poco F7 dahil ito yung global version ng Redmi Turbo 4 Pro. And yes, same lang din ang result natin sa Redmi Turbo 4 Pro. Subok na rin yan at maganda rin nakuha nating result. But may legendary one or masasabi kong pinakamalamig na Snapdragon 8S Gen 4 phone as of now is the Oppo K13 Turbo Pro. And yung main reason lang naman dahil sa kanyang cooling system. Meron kasi itong built-in fan at medyo merong maganda rin na vapor chamber na good combination dahil based sa ginawa nating testing, nakakuha tayo dito ng perfect result or masasabi ko na good result para sa isang phone na merong Snapdragon 8S Gen 4 na alam naman natin na umiinit talaga at talaga nakakapagpainit ng phone. Ang pinakamataas sa temperature na natala ko dito kung hindi ako nagkakamali is 47 degrees Celsius nung ginawa natin to ng extreme gaming test. But dito sa ating Oppo K13 Turbo Pro pumapalo naman siya ng medyo mataas din, nasa 40 to 43 degrees Celsius. Yung pinakamataas na nakita ko based sa ginawa namin extreme gaming test is 45 degrees Celsius. But ganoon pa man, just I said, ito ang pinaka malamig na Snapdragon 8S Gen 4 phone so far. Anyway, dako naman tayo ngayon sa flagship segment. Bale, punta tayo sa 20,000 to 40,000 pesos price range para sa mga phones na meron ng mga chipset na to. At unahin na natin dito yung ating legendary 4nm Dimensity 9300 Plus. Bale, meron tong 3.40 GHz at ginamitan to ng GPU na Immortales
G720 MC12. At nakakuha tayo dito ng 1.9 to 2 million and 2.2 benchmark score. And based sa ginawa nating review and also extreme gaming test sa dalawang phone na testing ko dito, which is the iQOO C9 Turbo Plus and Redmi K70 Ultra, masasabi ko na goods din yung performance na to dahil the same ng mga Dimensity 9000 Plus or 9000 series, kahit naman nung 9000 series na na-testing ko, talagang malamig pagdating sa gaming. Yun nga lang siguro ang pinaka main na issue natin dito or sabihin nating nitpick dahil nga Dimensity, hindi pa siya ganun ka-optimize or delay pa yung update sa kanya in terms of optimization. Dahil una, and actually pansin ko rin talaga sa mga MediaTek chip, once na merong nirelease sa bago or kahit medyo luma-luma na, medyo natatagalan talaga sila ma-optimize or makakuha ng supported graphic settings or kaya ng FPS settings sa mga game na madalas nating nilalaro. Yun yung pinaka napansin ko. And pagdating din sa emulation part or mga emulated game, hindi ganun ka-optimize yung mga Dimensity or mga MediaTek chipset in overall. So pagdating dito sa port na to, yun yung kinakailangan nating isaalang-alang or isipin na cons if ever nabibili tayo ng isang Dimensity or MediaTek chip. Pero in terms of overall performance sa mga game na madalas nating nilalaro, just as I said, okay naman. Yun nga lang, optimization pa rin talaga yung need nila. And actually, nagagawa naman yan ng update after ng mga ilang taon din or bibilang talaga tayo ng buwan or taon para sa optimization na hinahanap natin sa isang phone na merong MediaTek chip. Yun yung napatunayan ko based sa mga reviews na ginawa ko sa mga phones na merong Dimensity 9000 series. And speaking of Dimensity 9000 series, isa sa pinaka naging favorite ko so far is the Dimensity 9400. And actually, kaya ko to nagustuhan dahil nakapag-review na ako ng dalawang phone dito, which is the iQOO Z10 Turbo Plus and the iQOO Neo 10 Pro. At isa lang yung pinakita sa akin nung ginawan ko sila ng extreme gaming test at saka ng full review, malamig po yung nakuha nating thermal sa mga phone na to kahit na isa lang natin daw sa ating extreme gaming test at i-max out natin yung settings sa mga high demanding graphics game natin, walang ka-problema, good performance, and at the same time, malamig din po talaga. And ang maganda pa dito, kahit na walang special cooling yung devices na gagamitan natin neto, talagang malamig siya. Unlike sa mga Snapdragon chip na need pa ng magandang cooling system para mapalamig. Kaso nga lang, yung cons natin dito is yun pa rin, it's all about optimization talaga. Pagdating sa ating emulated game and also sa ibang mga games or mga main games na madalas nating nilalaro. But in overall, in terms of its performance, just as I said, gaming chipset to kaya talaga meron siyang ipanglalaban or ipagmamalaki sa segment ng gaming. Dahil actually itong 9300 Plus and also Dimensity 9400 para siyang 8 Elite na malamig na version. Kasing level or actually the same lang sila ng performance ng 8 Elite. And speaking of 8 Elite, yan naman yung next sa listahan natin dito. Kung bibili kayo ng phone na merong 8 Elite ngayong 2025 to 2026, walang problema, goods na goods po yan. And actually, future-proofing na yung gagawin ninyo if ever. Yung mga phone na testing ko dito, and ito yung pinaka-best recommendation ko kung ako yung tatanungin ninyo, iQOO 13, Red Magic 10 Pro, Red Magic 10S Pro, and also iQOO Neo 10 Pro Plus. And so far, yung pinakamura na Snapdragon 8 Elite phone ngayon ang iQOO Neo 10 Pro Plus. And actually, mas nagustuhan ko siya kaysa sa iQOO 13 dahil una, in terms of presyo, siya yung pinaka-the best sa lahat ng mga nabanggit ko. Pero yun nga lang, yung build neto medyo na-compromise ang konti kasi naka-plastic frame lang tayo. But in overall, pagdating sa performance ng 8 Elite, kaya niyang ibigay. But kung kayo naman yung tao na more on hardcore gaming talaga, na talagang gusto niyo ng full build gaming phone, go for Red Magic 10 Pro or kaya sa Red Magic 10S Pro. Pero kung gusto niyo naman ng mas better camera, go for iQOO 13. Wala po magiging problema or magiging issue pagdating sa performance ng 8 Elite pagdating dito sa segment na to. Then lastly, at hindi pwedeng mawalan sa listahan natin, and ito ang Snapdragon 8 Elite Gen 5. And kung solid na sa inyo or nagandahan na kayo sa performance ng 8 Elite, ibahin nyo to dahil mas sagad or mas improved version siya nito. Dahil meron tong 30 to 35% increase pagdating sa kanyang performance from previous Snapdragon 8 Elite. Kaya kung usapang gaming lang din, sisiw na sisiw dito. At yan din yung pinakita dun sa ating ginawang review sa Red Magic 11 Pro. And as of now, yan pa lang yung nare-review ko na Snapdragon 8 Elite. Pero don't worry, meron tayong mga paparating, kaya abang-abang kayo dyan. But yeah, in terms sa ginawa nating extreme gaming test at full review sa Red Magic 11 Pro, yes, yung masasabi kong conclusion sa ginawa namin testing, pasok to kung ako yung tatanungin in terms of solid chipset ngayong 2025. Pero yung nitpick ko lang dito, same sa Snapdragon 8 Elite, umiinit din po itong chipset na to. Dahil, lagi nyo tatandaan, the more na mas powerful yung isang bagay, the more na mas malakas yung power consumption neto, and the more to na mas iinit dahil dun siya mismo build. Kaya dito naging panalo ang Red Magic 11 Pro nang ginawa ko siya ng extreme gaming test in full review dahil meron na siya
siyang maganda na cooling system which is the liquid cooling. Kaya at the moment, based sa mga phone na meron ako dito na nire-review ko rin na merong Snapdragon 8 Elite Gen 5, masasabi ko na iba yung kanilang thermal unlike dito sa ating Red Magic 11 Pro. So abang-abangan ninyo yung ginagawa kong review sa dalawa pa natin na Snapdragon 8 Elite Gen 5 phones na nandito at titingnan natin yung magiging performance niya sa mga susunod na araw. Kaya abang-abang kayo dyan. Anyway, dito ko natatapusin yung video and yes, ito po yung aking best compilation ng mga chipset na para sa akin, sulit bilhin ngayong 2025 to 2026, lalo na kung mabibili nyo ngayong sale month event kagaya ng 11.11 and 12.12. And gaya ng sinabi ko, kung usapang gaming lang, itong mga chipsets na to yung best kung ako yung tatanungin ninyo para sa mid-range to flagship level segment. Kaya kung nag-aantay kayo talaga ng validation about sa mga chipsets na to, o kaya tinatanong ninyo kung ano ba yung best na bilhin na phone na merong gantong chipset, ito na yung sagot doon sa tanong ninyo. And para sa mga lagi nagtatanong kung meron ba akong gagawin na best valued mid-range phone, best valued flagship phone, at saka best valued budget phone video, don't worry, meron na po na tayo nagawa na list. Gagawa na lang natin ang video, kaya abang-abang kayo dyan. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Yun lang guys. Peace.